Follow up dun sa hit and run na yan sa Ortigas, kung saan ay isang nakaangkas sa motorsiklo ang namatay. RH52 Edniel Parosa. Kami na Edniel! Jerry at Anthony, isang pribadong negosyante at hindi miyembro ng Kamara o kahit sino sa gobyerno ang may-ari ng Toyota Land Cruiser na sangkot sa hit and run incident na ikinasawi ng isang babaeng angkas at ikinasugat ng 25 anyos na motorcycle taxi rider sa Ortigas Avenue, Lungsod ng Mandaluyong nitong 10 ng Hulyo. Kinumpirma sa DZRH2 ang isang mapagkakatiwalaang source na harap ang kampo ng may-ari at sangkot na driver dahil tinatawag sa pagdinig ng Land Transportation Office sa darating na 16 ng kasalukuyang buwan. Kabilang sa mga magiging sentro ng investigasyon ng ahensya ay kung bakit tinakpan ng plaka at conduction sticker ng sakyan nang masangkot ito sa naturang insidente at paano sila nagkaroon na access sa sticker ng House of Representatives. Nakarating kasi sa LTO ang ulat ng DZRH News na tinapalan ng logo ng Kamara itong conduction sticker na SUV habang binalot din ng dyaryo ang plaka nito bago baklasin ang mga nag-imbestigan tauhan ng PNP Forensic Group. Dito na tumawag ang special... Edniel, sino raw ang sino ang nagtapal? Ang nagtapal ay yung may-ari o kampo ng may-ari. Doon na natin naabutan, Jared Anthony, kung malala niyo sa report natin sa inyo, ay nag-follow up tayo doon sa sumunod na programa. Ay kay Deo Macalma kung saan nakita natin yung SUV na sampa o nakahinto dito sa may Connecticut street. Wala pang tapal nun? May tapal. May tapal na. May tapal na dyaryo sa plaka at may takip yung conduction sticker ng House. Hindi na nabakbak, Hindi na nabakbak. Sumunod sa DZRH ang PNP Forensic Group at sila bilang sila ang nasa otoridad, sila ang nagtanggal nung balot sa plaka at doon nga natin nakita yung special plate na SSS11. Pero sabi ng LTO, hindi ito pag-aari ng isang taga-gobyerno at sa halip, pwede rin naman request ng isang private individual. Sa naunang anunsyo, hiwalay na announcement ni LTO Chief, Assistant Secretary Marcos Lacanilaw, maaaring maharap sa reklamong tampering of authorized motor vehicle license plates and or third plate sticker, reckless driving at improper person to operate a motor vehicle. Itong mga sangkot, kasabay niyan, isinailalim din sa alarma ang naturang sakyan at tinatawan na rin ng 70 araw na preventive suspension ng sangkot na driver. Sa update naman sa DZRH, Mandaluyong City Police Chief, Police Colonel Reynan Patam, na-inquest na nila nitong Sabado ang driver sa kasong reckless imprudence resulting in homicide, physical injury and damage to property habang naranatili daw sa kanilang custody. Pero hanggang sa mga oras na ito ay ayaw nilang nagbigay ng pagkakakilala ng suspect dahil sa ini-invoke ni Colonel Patam that data privacy. Kaya man, kinumpirma naman ang hiwalay na source. Anong data privacy yun? Kapag naka-Land Cruiser, may data privacy? Ay ayaw man nating bagit na gano'n. Pero normally, sa mga hiwalay na police report, na-access kahit ng mga journalist itong report, kahit nga alias man lang o age. Nasaan na ngayon yung driver? Walang galing sa PNP side, Jerry Anthony. Pero nasaan na ngayon, Edniel? Come again? Nasaan na ngayon yung driver? Yung 20-year-old driver? Nasa custodial facility ng Mandaluyong Police. Dapat makita natin yan kung nakakulong yan eh. Tama. Isa yun doon sa mga... Malaman lang natin. Question, kung talagang nakakulong dito sa may Mandaluyong Police. Kinumpirma ng separate source, Captain Ying at Jerry, na 20 anyos na anak na may-ari ng SUV itong driver sa insidente. So anak ng may-ari, hindi siya driver na... Hindi driver family lang. Driver, gano'n. Anak ng may-ari, 20 years old. Nakausap na rin natin, Captain Ying at Jerry, yung pamilya mismo ng TNVS rider na nagpapagaling pa rin sa ospital pero ayaw mo nang sumalang sa live interview dahil sa tinamong bleeding sa kanang bahagi ng utak ng biktima at ngayon hindi pa raw tuluyang maalala yung pinaka-insidente. Yung Edniel, pasensya na ha. Mabalik lang ako dun sa ala nito, itong driver, yung driver. So kung tumakas siya, di ba? Tumakas siya. Paano ba siya nahuli ng pulis?
Galing sa may Lasal Green Hills area, mga ilang metro ang layo papunta sa may tinangkanyang pumasok doon sa may Green Hills area, sa may shopping center. Shopping Pero center. nabuwal yung kanyang yung kanyang unahan yung unahan ng sasakyan. So out of control din siya. Doon din siya talaga na corner ng mga pulis. Ibig sabihin, may intention talaga doon sa parte ng driver na lisanin yung crime scene, Captain at Jerry. At Takas yan, ang description sa atin, ang description sa atin ng person in authority ay kung hindi pumutok yung gulong at nabasag yung uso ng unahan, ay malamang pumutok. mahirapan din silang mahabol itong number. Hindi kasi hindi ba nangyari yung insidente, sabi mo pasado alas 4? Past 4. Tapos anong oras siya nahuli ng mga pulis? Mabilis din. Yun din. Dahil malapit lang yung area Malapit lang yung area doon sa crime scene. Ano, may nakakita ka agad? May nakakita ng pangyayari kaya nahuli. Nahuli di ba? ka agad, At saka may police station din talaga malapit doon sa may sa loob mismo ng Green Hills Shopping Center. San Juan na area naman ito, kaya San Juan PNP yung naroon. Sila yung nakakuha at sila yung nag-turnover dito sa may Mandaluyong Police dahil yung pinaka-insidente ng banggaan ay nasa jurisdiction pa ng Mandaluyong Police. Wala bang mugshot yan? Yan ang isa sa mga hinihingi pa natin sa mga oras na ito. Pero Kung in-inquest na, di ba, ikukuha yan ipoproseso yan. Yung mga big time nga naka-mugshot, di mugshot na rin natin Kaya yan. nga, Total nakapatay yan, patay agad yan. Kita talaga nakapatay siya Tama. Kung malala nyo, Katunying ka, Jerry, ganito rin. Kamukha nitong kasong ito, yung isa nating na-report few weeks ago, na anak naman daw ng Vice Mayor ng isang syudad dito, yung lungsod ng Marikina, ang nakapatay rin sa isang vehicular accident. Pero for many weeks, talagang walang inilalabas na confirmation ng Marikina Police. Hanggang sa pamilya na lamang din noong kabilang kampo yung nagsalita at naghanap sa mga tauhan ng media. Ganito rin ngayon dito sa Mandaluyong. Bagamat sinasabi nila na na-inquested, ay walang ibang impormasyon at ini-invoke yung data privacy dito sa nabanggit na suspect. Siya ngayon, ang pangalan niyang suspect ay Ethan McKyle-ong. Ethan. Ano yung business niyan? Ethan, E-T-H-A-N, McKyle, M-C-K-Y-L-E-ong. Parang nasa business ng mga appliances. nasa electronics. Ayan, electronics, appliances. So, Para lang kasi ang hirap naman, nakakahiya naman dun sa biktima nito Yung pulis may sinasabing data privacy. Tayo Tapos, naman nire-respeto sana natin yun. Tapos ngayon hindi nila maipakita. oo. Tapos yun nga, yung nangyari, yung biktima, ilang oras na nakahandusay sa kalsada. Yung mga ganon. Na parang hindi natin binigyan ng proteksyon. At saka yung Katunying ka, Jerry, yung impormasyon nga galing sa kausap din natin na talagang tinangkang gumamit ng padrino at aregluhin. Kahit yung Land Transportation Office para hindi gumulong itong investigasyon dito. So hindi talaga taga-Congress yan, hindi congressman, hindi taga o anumang konektado, walang koneksyon sa Congress. At saka isang sakay ng gobyerno, Jerry. Private na negosyante lang, yan ang binabanggit. At Pero siguradong may kilala, nakakuha ng sticker at hindi lang isa. Dalawa. Dalawa pa. Oo, yun ang magiging punto ng investigasyon at hamon dyan sa LTO ngayon. Nangangamba yung pamilya ng TNBS rider na makalusot sa batas at gastusin sa ospital itong suspect dahil alam nyo yung TNBS rider na nakaligtas pero sugatan at may bleeding sa right part ng utak. Nako. Ay buntis pala yung kanyang misis. Mayroon din silang anak na magpipitong taong gulang pa lamang ang sunod na buwan. Kaya sila ngayon ay naghahanap ng sanay hustisya mula rito sa kasong ito. Naalala mo Edniel, nung nagre-report ka nun, tinatanong natin kung pasahero lang niya yung tama Yung nga pala. Asawa pala. Hindi. Ha? Motorcycle taxi pala talaga yun. Rider. Pasahero lang Pasahero yung niya babae. talaga yun. Kaya nga yung kawawa yung pasahero kaya nga yun. Kaya nga siguro nag motorcycle taxi yun. Dahil walang pan-taxi talaga. Na mas komportable. Di ba?
Ay nako, sus Mariano Kaindo. Tapos kung tratuhin natin itong mga ito ay yung suspect gano'n na lang protection ang ibinibigay. At takot-takot na batas ang may data privacy. Yung ipakita niyo yung mugshot para pantay-pantay na talaga. May nakipag-ugnayan na raw ba sa pamilya galing doon sa may-ari ng sasakyan? Ang nakakausap pa lang natin, Jerry, at katunying yung sa TNVS rider at mayroon na nag-reach out sa kanila na representatives, ibig sabihin mga abogado ito ng pamilya at ongoing yung kanilang pakikipag-usap. Kung bakit doon sa ating pakikipag-usap sa pamilya, wala pa silang usapin kung magkakaroon ng arigluhan. Pero umaasa yung iba doon sa rin ating kausap na mahantong sa hustisya itong incident ito. Ngayong linggong ito ay maghaharap ulit itong pamilya at yung pamilya rin kabilang kampo ng suspect at malalaman natin kung paano yung kanilang magiging set up following this recent development. Saka pala, Niel, matanong mo nga sa pulis, na-check ba yung batang yan, yung 20 anyos na yan, kung talagang nakainom? Drunk driving yan kasi may batas tayo sa anti-drunk and drug driving law. Tapos if it resulted in homicide, kung may napatay, mabigat ang sentensya diyan. Yan ang actually yan ang initial na impormasyon na lasing itong 20 years old na driver, pero again sa bahagi natin para lang sa purpose of the reporting ang bandalo yung police, inantay pa rin natin hanggang ngayon yung pangako nila na updated report dito sa incident ito. At sasagawa na tayo ng kaukulang follow-up report. Kaugnayan ang ating report. Kailangan kasama yun. Oo, kailangan kasama yun kung talagang nakainom. Kasi, Edniel, kumbachero, ang aksidente, nangyayari talaga. Nangyayari ang aksidente. Pwede natin sabihin, pwede nating unawain yung pamilya ng may-ari ng Land Cruiser na yan. Kaya lang, kung nakainom, ibang usapan yun dagdag na bigat yun yung nakainom. Tsaka yung ang nakakainis, yung tatakasan at yung protection na ibinibigay sa kanila ng gobyerno. Sunod-sunod nakita mo yung sequence? Parang ganong protection ang ibinibigay dun sa nakasagasa may kapangyarihan, may connection, may impluwensya, kumbachero, may impluwensya. Kaya nakakainis. Nakakainis. Thank you, Edniel, at tinututukan mo yan. Sana makausap din natin yung pamilya nung yung namatay, pamilya ng biktima. Edniel, thank you. Yan po ang latest mula rito sa eastern part ng Metro Manila. Ako si Edniel Parrosa, Laser H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.